Bakit ka nagagalit sa akin? Sobrang sama na nga ng loob ko ngayon, tapos aawayin mo pa ako. Masaya lang ako, kaya naikukwento ko sa kanila. Gusto ko rin lang naman makitang maging proud sila sa akin. Mali na naman ako? Paanong hindi ako magagalit sa'yo? Hindi ka nakikinig sa akin eh. Malakas makausog ng swerte ang mga taong puno ng inggit sa katawan. Hindi mo man lang nakikita yung ngiti ng tita mo nung nagsabi ka sa kanya ng bad news? Ang kabiguan mo ang kasiyahan niya. Hindi dahil naging proud siya sa'yo. Yun ang totoo. Mas proud pa siyang bumagsak ka. Pero ikaw itong sige ng sige sa pagkwento ng mga plano mo. Kaya yan, hindi nagkakatotoo. Nakakapagod kang pagsabihan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ewan ko na lang kung hanggang sa kadadalin niyang Makatimon dila. Ikwento mo sa kanila lahat para kapag minalas ka, pagtawanan ka nila. May mga tao na masayang ibinabahagi ang mga plano nila sa buhay. Lalo na sa mga taong alam nilang magiging masaya rin sa tagumpay na tinatamasa nila. Ngunit hindi lahat ng taong masaya sa mga kwento mo ay tunay na masaya para sa'yo. Yun din ang nagiging dahilan upang hindi matuloy ang mga magaganda sanang parating na biyaya para sa'yo. Dahil sa mga mapang-inggit na puso, nahaharang ang mga swerteng parating. Ganon ang naranasan ni Desiree, kung saan ang dapat na magaang na swerte ay napapalitan ng mabigat na kamalasan. Paano kaya niya magagawang makalaya sa mapang-inggit na mga mata upang maranasan niya ang tagumpay na kanyang tinatamasa? Ang sabi pa nga po nila sa akin, malaki ang chance ko na ako talaga ang pipiliin nila. Hinihintay lang daw yung pinaka-boss. Kasi 3 sila eh, pero yung isa na nasa Malaysia ngayon, yun talaga yung boss ng lahat. Pumasa na ako dun sa 2, tapos ipapatawag ako para sa final interview. Wow! Magandang balita yan ah! Congrats! Ang galing mo talaga, Desiree. Isipin mo yun, wala pang 1 linggo matapos ang graduation nyo, nakahanap ka na kaagad ng trabaho? Ang talino talaga ng batang ito, ano? Kaya swerte sa'yo ang mga magulang mo eh. Samantalang yung anak ko, ayun, mag-1 taon ng tambay. Salamat po, tita. May hiring pa po dun sa company na yun. Ang alam ko, hiring sila ng supervisor. Pwede dun si Ate Carla. Ay, ewan ko ba sa bata na yun kung ano bang balak niya sa buhay niya? Alam mo ba, ilang trabaho na ang offer sa kanya. Meron pa nga yung tito niya dun sa father side niya, pwedeng maging backer niya. Kinukuha nga siya nun para maging budget officer ng BIR. Aba, tumanggi ba naman? Hala, sayang naman yun. Ang ganda kaya magtrabaho sa government, ang daming benefits. Tapos ang ganda pa ng posisyon niya ha. Sakto po yun kasi nakapasa rin siya sa civil service. Hindi po ba niya sinabi kung anong dahilan kaya tumanggi siya? Noong last naming pag-uusap, gusto niya magtrabaho sa government eh. Ewan ko nga. Basta raw may plano siyang iba. Minsan nga kausapin mo yun para naman malinawan ang isip. Matalino naman siya, pero hindi alam kung paano gagamitin. Hindi siya gumaya sa'yo. Nagsusumikap. Naunahan mo pa siya magkaroon ng trabaho. Hindi naman po yun unahan. Baka po talagang may iba siyang balak na mas maganda para sa future niya. Marami rin naman kayang gawin si Ate Carla. Saka po, kapag nakapasok na ako ng trabaho, tapos naging maayos na talaga ang sweldo ko, bahala kong patigilin na si Mama sa trabaho, tapos dito na lang siya sa bahay. O kung gusto niya po, magnegosyo na lang siya. Ay oo, ganyan ang maganda talaga. Hindi pa naman ganun katanda ang mama niyo, pero mas maganda nga kung titigil na siya sa pagtatrabaho at nang makapagpahinga na rin siya. Simula kasi nang iwan kayo ng tatay niyo, hindi na yan nagpahinga sa pagtatrabaho. Yun nga po ang dahilan. Bilang ako ang panganay at nakapagtapos na, ako naman ang babawi. Si Chino, nag-aaral pa lang naman po. Hindi naman magiging mabigat kung ako naman ang bubuhay sa kanila. Nakakatuwa ka talagang bata, ano? Planado mo na talaga ang lahat. Maganda yan. Kasi alam mo na kung ano ba yung mga dapat mong pagtuunan ng pansin. Ipagpatuloy mo lang yan. Magiging maayos din ang buhay ninyo. Malapit na kayong yumaman dahil sa mga planong ginagawa mo. Masaya talaga ako habang ikinukwento sa tita ko ang mga plano ko sa buhay.
Ang sarap makipag-usap sa kanya, lalo na at suportado niya rin ako. Ang sarap mangarap, lalo na at alam kong malapit ko na ring maabot ang mga yon. Ang pangarap na ito ay hindi lang para sa akin dahil mas alay ko ito sa aking pamilya. Matagal din kaming nag-usap ni tita. Ang dami niyang payo sa akin. Si Tita Rebecca ay ang nakatatandang kapatid ni Mama. 5 ang anak niya at isa lang doon ang nakapagtapos, si Ate Carla. 3 naman sa mga anak niya ay may kanya-kanyang pamilya na. Ang bunso niyang anak nag-aaral pa. At sinasabi niyang yun ang tanging pag-asa niya para makaahon sila sa kahirapan. Kahit kasi may mga asawa na ang 2 niyang anak, hindi pa rin sila humihiwalay sa kanila. Siguro, yun din ang dahilan kaya hindi makapagtrabaho ng maayos si Ate Carla. Kasi ang naaalala ko noon, nirereklamo niya na sa kanya na lang inaasa ang lahat. Ang sabi pa sa akin ni tita, kapag nakaahon na kami sa kahirapan, pwede naman daw na siya ang tulungan ko. Sa totoo lang, walang problema sa akin dahil kamag-anak ko naman siya at isa rin siya sa taong natutuwa kapag may mga tagumpay ako sa buhay. Kaya wala namang mawawala kung tutulong ako. Basta magkaroon lang talaga ako ng maayos na trabaho. Ilang araw pa ang hinintay ko bago ako makatanggap ng tawag. Mali pa nga ang timing nun dahil nasa labas ako kasama ang nobyo ko. Wala kasi siyang pasok sa trabaho niya. Oh, anong sabi? May final interview ka na ba? O mag-aasikaso ka na ng mga requirements mo? Ano pa bang kulang mo? Nakakuha na tayo ng SSS mo kahapon, di ba? NBI na lang pala. Oh, ano nangyari? Bakit nakasimangot ka na naman? Hindi na raw ako pwede sa posisyon na ina-applyan ko. Ha? Bakit daw? Akala ko ba hinihintay lang yung pinaka-boss? Ano nangyari? Dumating na raw ba? May nakita raw kasi silang mas qualified dun sa position. May experience daw yun eh. Hindi na raw sila mahihirapan magturo. Ilang years na rin daw kasing ganun ang trabaho nun. Kaya ayun, siya na lang ang pinili kaysa ako na fresh graduate. Para naman silang tanga. Pinaasa ka lang ng mga yun eh. Sana hindi sila nangangako na ikaw na ang kukunin nila kung may iba pa palang applicant silang ine-entertain. Sana una palang sinabi na nila para sana nakapunta ka dun sa isang interview mo. Sinayang lang nila ang oras mo. Yan ang isa sa nakakainis sa pag-a-apply ng trabaho eh. May ibang employer na ayaw ng fresh graduate. Ewan ko ba? Naiiyak ako. Hayaan mo na lang yon. May iba pa dyang company na mas deserve mo. Hindi talaga para sa'yo yung work na yon. Halatang red flag na sila. Sasamahan na lang kita next week. May job fair sa SM Central. Mag-print na lang ako ng maraming resume mo. Hayaan mo na yon, ha? Ang bigat pala sa dibdib ng ganito. First time ko yung ganitong rejection na akala ko sa akin na yun. Tapos ibibigay pa pala sa iba. Tapos nasabi ko pa naman na sa bahay yun. Paano kung magtanong sila sa akin? Mag-expect sila na may papasukan na talaga ako. Babe, di ba ang sabi ko sa'yo na wag mo munang sasabihin sa inyo? Hanggat hindi ka pa nagsisimula, wag mo munang ibabalita. Para hindi makadagdag sa problema mong expectations ng mga tao sa paligid mo. Maiintindihan rin naman ni tita kung hindi ka kagad makakapagtrabaho eh. Pero kasi, alam mo yun, gusto kong may mapatunayan ka agad. Ayokong umabot ng 1 buong buwan na wala pa akong trabaho. Naiintindihan ko, nape-pressure ka. Pero okay lang yan, ha? Normal yang nararamdaman mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo nakuha ang expected job mo, failure ka na. Sadyang hindi lang ikaw ang karapat-dapat sa posisyon na yun. Dahil may mas magandang parating para sa'yo. Feeling ko, hindi ako sapat. Alam mo yun? Ang saya-saya ko na tapos biglang ganito. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Basta, feeling ko hindi ako magaling kaya sa iba nila binigay ang trabaho. Wag mo ikukumpara ang sarili mo sa iba. Ayoko pa namang nakikita kang malungkot. Halika. Ilibre na lang kita ng ice cream para hindi ka na malungkot, ha? Magkakaroon ka rin ng trabaho, okay? Huwag ka masyado magpaka-stress. Hindi pa naman katapusan ng mundo eh.
Hindi ka pa napag-iiwanan dahil kakagraduate mo pa lang naman. Wala pa nga 1 buwan eh. Kahit na anong sabihin ng nobyo ko para pagaanin ang loob ko, may kung ano pa ring mabigat sa aking dibdib. Gusto kong umiyak. Hindi ko alam paano ko ipaliliwanag sa bahay na hindi ako nakuha sa trabaho. Paano kung may mga kakilala ako na magtanong sa akin? Hindi ko alam kung anong isasagot sa kanila. Hanggang sa makauwi ako, hindi pa rin maalis sa utak ko ang kabiguan na hindi sa akin napunta ang trabaho. Ang dami ko pa namang plano. Ang bala ko pa naman, sa birthday ni Chino, kakain kami sa magandang restaurant. Kahit na may kamahalan, dahil may magiging sahod naman ako. Ilang araw pa ang lumipas, nagtanong na si Mama kung kumusta na ba ang magiging trabaho ko. Doon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Hindi na raw po ako makakapasok doon. May iba na raw po silang napili eh. Pero hayaan niyo po, naghahanap naman ako ng work sa online. May mga pinasahan na rin ako ng resume ko. Tapos sabi ni Greg, kapag daw umalis na yung buntis doon sa work niya, ako daw po ang ire-recommend niya. Tapos may job fair pa sa Monday. Noong una, akala ko madidismaya ang mama ko sa sinabi ko. Pero ang sabi niya lang sa akin, ganun naman daw talaga ang buhay at ang paghahanap ng trabaho. Hindi raw lahat ng inaakala kong para sa akin, yun na talaga ang para sa akin. Marami pa naman daw pwedeng mapasukang trabaho. May pinag-aralan naman daw ako, kaya makakahanap din ako ng iba. Kinahapunan, pumunta si tita sa bahay. Ay, Des, peram nga muna ako nung malaking kawali ni mama mo. Yung panglutuan ng pansit. May handaan po yata sa inyo. Sino may birthday? Birthday ng anak ng Kuya Upi mo. Ay hala, talaga po ba? Ilang taon na yun? 3 years old na po, no? Ang bilis naman ng panahon. Naaalala ko pa nung tarantang-taranta kayo dahil baka biglang manganak kahit na nasa biyahe pa papuntang ospital. Oo, ang kulit na nga ng batang yun ngayon eh. Manang-mana talaga sa tatay niya. Oo nga pala, hindi ka pa nagsisimula sa trabaho mo? Parang nung nag-usap tayo, magsisimula ka na, di ba? Hindi pa dumarating ang boss? Hindi na po ako papasok doon. Hindi ako napili. Ha? Bakit hindi ka napili? Akala ko ba sure na ikaw na yung gusto nila para doon sa posisyon na yun? Anong nangyari? Bakit naman nagkaganon? May iba pong nakuha. Mas magaling at mas maalam sa trabaho. Ganun po siguro talaga yun. Mas gugustuhin talaga nila yung may kayang magbigay ng magandang performance sa work. Ay, oo, ganyan talaga minsan ng mga amo na yan. Ang ate Carla mo, may trabaho na ngayon. Kaso ewan ko, hindi naman yun ang pinag-aralan niya eh. Ang layo ng tinapos niyang course. Paano? May kinalaman sa passion niya na design na yun. Wala namang pera. Nag-aaksaya lang yun ang buhay niya. Hindi ba kapag bigay ng pera sa bahay? Kung mag-abot sa akin kakarampot lang. Wala ngang ambag sa birthday ng pamangkin niya. Kung sana may trabaho ka, siguro nagbigay ka ng cake ano? Nagsisimula pa lang naman po siya, kaya wala pa siyang maibigay. Malay niyo, isang araw, bigla na lang siya magkaroon ng malaking project. Alam ko sa mga ganyang trabaho, maganda po ang kitaan. Ay, ewan ko. Basta ayoko ng ganong trabaho sa kanya. Walang kasiguraduhan. Di gaya kapag nagtrabaho ka sa gobyerno, mabibigyan niya pa kami ng magandang buhay. Ganyan sa mga plano mo para sa pamilya mo. Kung ganon sana siya mag-isip, di ba? Lalo na may mga pamangkin siyang nag-aaral. Ay, ang dami ko na sinabi na problema. Punta na lang kayo mamaya sa bahay, ha? Simpleng handaan lang yun. Ilang araw din ang lumipas na dinamdam ko ang hindi pagtanggap sa akin sa trabaho. Hanggang sa may muling tumawag sa akin. Nagkaroon ako ng unang interview at matapos nun, agad ding sinabi sa akin na pwede na ako magsimula sa susunod na linggo. Basta't maipapasa ko ang lahat ng requirements na kailangan. Binigyan nila ako ng listahan at ang iba roon ay meron naman na ako.
Oh my God! Ito na yun, babe. Sobrang saya ko. Magkakaroon na rin ako ng trabaho. Ito, alam ko, sure na to. Hindi na to katulad nung una. Excited na ako kumita ng pera. Tapos, yung unang sahod ko, ipanglilibre ko kaagad sa inyo. Kakain tayo sa labas. Hindi na ikaw yung palaging gagastos. Nakakahiya na rin kasi ikaw nagbibigay ng allowance sa akin para makapag-apply ng work. Boyfriend pa lang naman kita, pero daig mo pang sugar daddy ko. Huwag mo munang planuhin lahat, babe. Hayaan mo na lang munang mangyari. Pinangungunahan mo na naman. For sure, matutuwa si mama kapag nalaman niya to. Pati na rin si tita. Excited na ako sabihin sa kanila. Ay, ano kayo magiging reaction nila, no? Proud na naman sa akin ang mga yun. Huwag mo na munang ipaalam. Hayaan mo na isipin nilang wala ka pang trabahong papasukan. Pwede namang sabihin mo kay tita kapag bukas na mismo ang pasok mo. Sa ngayon, asikasuhin muna natin ang requirements mo. Huwag mo na munang ikwento kahit na kanino, ha? Pumayag ako nung una na hindi ko ikukwento kahit kanino ang balita na yon. Pero nang isang araw na magkakasama kaming magkakamag-anak dahil bumisita sa bahay ang isang kamag-anak namin na nasa probinsya, bigla ko na lang naikwento na papasok na ako sa trabaho. Sobrang tuwa ko na hindi ko napigilan ang sarili ko. Detalyado ko pang sinabi sa kanila ang lahat. Natuwa naman sila at ang dami kong natanggap na papuri mula sa kanila. Hanggang sa gumabi na, umalis na yung mga bisita namin dahil pupuntahan din nila yung iba pa naming mga kamag-anak. Ang naiwan sa bahay ay si Tita Rebecca dahil sa kabilang bahay lang naman sila nakatira. Talaga ba, Des? May papasukan ka na? Sabi ko naman sa'yo makakakuha ka pa ulit ng trabaho. Ayos yan. Mukhang mas maayos naman din kausap ang mga yan kaysa dun sa una mong pinasahan na pinaasa ka lang. Opo, surprise nga po dapat to kasi bala ko sabihin kapag papasok na ako sa trabaho. Sa Lunes na po yun. Kaso hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko Good news na kasi to. Bakit itatago ko pa po, di ba? Wow! Congrats ulit! Ang galing mo talaga! Malaki naman ba ang sahod mo doon? Kumusta naman daw ang magiging kita mo kung sakali man? Bali, ang sabi sa akin, nasa 18K monthly ang starting. Kapag naging regular na ako after 6 months, tataas na po. Ang maganda po ron, every weekend ang off namin. Walang pasok ng Sabado't Linggo. Tapos may food and transpo allowance pa. Kaya nung malaman ko yun, go na talaga ako. Malapit lang din naman yun. Isang sakayan lang naman po ng jeep. Ay wow! Ang ganda naman yung nakuha mong trabaho. Ganyan sana. Hindi ka natalo kasi kung may 18K ka na monthly, tapos may dagdag pang allowance. Ang dami mong pera niyan, panigurado ako. Kaya nga po meron pang iba bukod dyan, lalo na marketing position po yun. May mga incentives pa po. Basta may mga sinabi pa sa akin, ipapaliwanag na lang daw lahat yun kapag nag-start na ako pumasok. Basta lahat po maganda, hindi talo ang empleyado. Ang sabi pa nga sa akin, matatagal na nga raw po talaga yung mga tao doon. Hindi raw talaga umaalis. Bali yung papalitan ko, nag-resign kasi magpapakasal na yata doon sa boyfriend niyang Hapon. Sure ba naman daw na ikaw na nga yung makukuha dyan? Baka naman mamaya gano'n na naman yung sa nangyari nung una ha? Alam mo na, mahirap din minsan magpakakampante. Opo, sure na. Medical ko na nga po Kukunin na po namin bukas ni Greggy yung result. Ay, medical mo na pala. Tiyak makakapasok ka na nga niyan. Sana makapasa ka sa medical mo. Lalo na kasi, di ba, may history ka nun na may tama ang baga mo. Baka biglang lumabas sa x-ray, di ba? Alam mo naman kapag mga ganyan, ang aarte ng mga boss. Nakuha ko na po ang result ng x-ray ko. Normal naman po. Yung sa ihi na lang po at sa dugo ang kukunin namin bukas. Pagkatapos nun, ipapasa ko na sa company. Sabay ready na mag-work. Tapos po, ayun, tuloy-tuloy na yun. O sige, good luck na lang. Hindi na kami natapos sa bahay na pag-usapan ng magiging trabaho ko.
Ang dami kong kwento sa kanila na mga pangako rin sa akin kapag nagtagal ako sa trabaho. Ang isa sa gusto ko roon ay kapag nagtataas sila ng pasahod at nagbibigay ng iba't ibang award. Kahit na magsisimula pa lang ako, ramdam ko na magiging maayos ako sa trabaho. Hindi ko na yun pakakawalan dahil alam ko naman na bibihira lang makatagpo ng ganoong klase ng trabaho. Kinabukasan, sinundo ako ng nobyo ko sa bahay dahil sabay kaming pupunta sa klinik para kunin ang resulta ng medical ko. Nang makuha ko na ang resulta, kinausap ako ng doktor at sinabi sa akin na may nakitang kakaiba sa ihi ko. Kailangan ko munang maggamot bago pwedeng ulitin ang test. Oh, paano ka naman magkakaroon ng UTI? Hindi ka naman umiinom ng mga pwedeng makapagdala ng sakit na yan Panay ka lang naman tubig. Sure ba sila na tama tong na-test nila? Nasay talaga? Baka nagkapalit-palit lang. Hindi ko nga rin alam. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganyang sakit Paano kaya yan? 7 days pa naman daw kailangan kong inumin yung gamot, tapos saka ulit magpapatest. Kaso kailangan na yan sa Monday. Mag-half day ako sa Monday. Punta tayo sa office nila. Itanong natin kung pwede ka na mag-start kahit to follow na lang yung medical mo. Nakakapagtaka talaga to. Wala ka bang ibang nararamdaman? Papayagan ka ba mag-half day? Baka naman wala ka na niyang sahurin. Hindi ka pa naman pumasok nung nakaraan dahil sinamahan mo ko mag-asikaso ng mga requirements ko. Huwag mo na kaya ako samahan, no? Ako na lang magpunta sa kanila. Papayag yan. Wala naman ang manager namin Ako nang bahala doon. Wala namang magiging problema sa sahod ko. Hindi makaka-apekto yung ilang araw na absent. Problemado talaga ako sa nangyari sa akin. Lalo pa at gumastos na naman ang nobyo ko para bumili ng gamot ko. Sa totoo lang, nahihiya na rin ako sa kanya dahil ang dami ko ng abala sa kanya. Kahit kasi sabihin ko sa kanya na kaya ko namang mag-asikaso ng ako lang, hindi niya ako hinahayaan. Hindi ko na muna ipinaalam sa bahay na may mali sa medical ko dahil baka mag-alala rin sa akin ang mama ko. Nang dumating na ang Lunes, nagpunta kami ni Greggy sa opisina ng papasukan kong trabaho. Pero hindi sila pumayag. Ang sabi nila, marami na sa mga dati nilang empleyado ang madalas hindi pumapasok sa trabaho dahil sa sakit na UTI. Nangako ako sa kanila na hindi ko gagawin yon dahil magagamot naman ako base sa sabi ng doktor. Pero ayaw pa rin nila. Nakiusap ako na kung pwedeng sa susunod na Lunes na lang ako papasok. Pero ang sabi nila ay baka may mapili na silang pwedeng pumalit sa akin. Bakit ba ang malas ko? Okay naman na yun, di ba? Andyan Bakit palaging napupurnada? Ano bang mali sa akin? May isa ka pa namang interview, di ba? Yung secretary position dun sa tapat ng Watson? Yung bentahan ng aircon? Mas gusto ko dyan. Ang laki ng sahod nila. At mas maganda ang benefits. Wala ka nang magagawa dahil ang sabi nila hindi ka na qualified. Magpagaling ka na lang muna. Ang mahalaga okay na ang requirements mo. Magagamit mo pa naman to ng 6 months. Hindi naman to masasayang. Gusto ko yung trabaho na yun. Bakit kasi hindi napunta sa akin? Gusto ko yun. Hindi na nga pwede, babe. May iba pa dyan trabaho. Doon ka na lang. Kahit na maglupasay ka dyan, hindi ka pa rin makakapasok sa kanila. Tara na, punta na tayo sa bahay nyo. Ang tagal ko nang walang trabaho. Magdadalawang buwan na. Yung mga dati kong kaklase, nakikita ko sa mga story nila na may work na sila. Tapos yung mga kaibigan ko, may maayos na trabaho. Tapos ako, talunan sa buhay. Hindi ka talunan. Hindi mo lang talaga kontrolado ang lahat ng bagay. Hindi mo naman alam na may sakit ka pala Oh, at least nalaman natin. Naagapan na kaagad. Tara na, tahan na. Okay lang yan. Hanap na lang ulit ng ibang trabaho. Ganun lang naman yun Mahirap lang yan sa umpisa. Bakit sila? Kahit first try nila, nakakapasok na sila. Tapos ako, 2 beses na minalas. Ikaw rin, first job mo yan, di ba?
3 years ka na dyan. Bakit ako hindi ko magawa yun? Ay, ang malas-malas ko sa buhay. Ayoko na. Panay ka kumpara sa sarili mo. Tara na, umuwi na tayo. Magpahinga ka na lang muna. Tapos mamaya maghanap tayo ng work sa online. Kung sakali, hanap tayo na pwede ka sa work from home. Hindi ako natigil sa panay pagsasalita at panghihinayang sa pangalawang pagkakataon na hindi ako nakuha sa trabaho. Mas masakit ito kaysa noong una. Dahil di hamak naman na mas maganda ang alok dito at dapat ngayong araw na ako magsisimula sa trabaho. Pero walang nangyari. Uuwi lang din pala akong bigo. Nasa trabaho si Mama, kaya mamaya ko pa sasabihin sa kanya pag uwi niya. Wala rin si Chino dahil may pasok siya. Kaya kaming dalawa lang ni Greggy ang nasa bahay. Mukhang sawang-sawa na rin siya sa paulit-ulit kong sinasabi. Inaantok talaga ako. Ang aga kong nagising kanina eh. Baka naman pwede mo akong patulugin, no? Kasi naman, sayang yung work ko sana. Dapat ngayon, tinuturuan na nila ako. Dapat may table na ako eh. Tapos gagawa na ako ng ID ko. May ipopost na sana ako sa Facebook ko. Yan kasi ang hirap sa'yo eh. Hilig mo i-share sa mga tao ang nangyayari sa buhay mo. Try mo kayang wag ipaalam sa lahat ng mga plano mo at ginagawa mo. Mas maganda yun, walang mag-evil eye. Nagpapapaniwala ka naman sa evil eye na yan. Hindi naman yan totoo, no? Totoo yun. May mga tao kasing akala mo masaya sa tagumpay mo. Pero ang totoo, hinihiling nilang bumagsak ka. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na huwag kang magkwento kung kani-kanino, di ba? Kapag may good news, piliin mo lang ang taong pagsasabihan mo. Yung mga tao na totoo sa'yo. Yung alam mong walang inggit sa tagumpay mo. Hindi yung mga mapaggunwari. Ang mga pinagsasabihan ko naman mga kamag-anak ko at mga kaibigan ko. Wala naman sa kanilang may sikretong inggit sa akin. Kilala ko na ang mga yun. Todo support sila. Yung mga kaibigan ko nga, sila pa mismo naghahanap ng work ko. O di ba? Kilala mo naman ang mga yun? Hindi lahat ng kaibigan mo talagang masaya para sa'yo. Ewan ko kung sino sa kanila ang totoo. Sa dami mo ba namang kaibigan eh. Saka dyan sa mga kamag-anak mo. Sa totoo lang, yung mga yan pa mismo malakas ang evil eye. Kasi may mga kamag-anak na takot sa tagumpay mo. Kaya ako kahit mga tita o tito ko, di ko pinagsasabihan ng mga plano ko eh. Ako lang ang nakakaalam, tapos ikaw tsaka si Mama, yun lang. Kasi iniingatan ko na baka pag nausog nila, hindi pa matuloy. Saan mo naman natutunan yung mga ganyan? Wala ka lang talagang ibang mapagsabihan. Paano? Mga kamag-anak mo, kaaway mo. Tapos wala ka rin kaibigan kasi ayaw mo sa tao. Yun na nga ang dahilan, kaya nga sila nagagalit sa akin eh. Dahil ayaw kong sabihin sa kanila next move ko. Bigla na lang nilang nakikita ang success. Alam mo babe, ang mga taong may inggit sa'yo, allergic yan sa success mo. Malalaman mong totoong masaya sila para sa'yo kapag nakita nilang nagtatagumpay ka kahit na hindi mo sinasabi sa kanilang ginagawa mo. Pero kapag ang mga yun chinismis ka, alam mo na, yun ang malas sa buhay mo. Habang nagpapaliwanag ang nobyo ko sa mga kakaiba niyang paniniwala sa buhay, biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan ko yun, si Tita Rebecca yun. Oh, akala ko nasa trabaho ka. Akala ko naman umuwi na si Mama mo. Ang aga pa kako. Andyan pala ang boyfriend mo. Hindi po ako natuloy kasi may mali sa medical ko. Ay hala, ganun ba? Kumusta ka naman pala ngayon? Malungkot po, pero wala namang magagawa. Magpapagaling na lang po muna ako. Ano po palang kailangan nyo? Manghihiram sana ako sa mama mo ng 1 kilong bigas. Kasi wala na kaming maisaing ngayon. Paano? Ang ate Carla mo, delay daw yung bayad ng kliyente niya. Naiinis na nga ako kasi palagi na lang ganun. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Kung sana nagtatrabaho siya ng maayos, di sana may hihintayin siya kada kinsenas at katapusan. Ang kaso, ayaw namang bitawan ng lintik na passion niya. Akala naman niya ikayayaman niya yung design na yun. Di makatulong sa bahay. Feeling ko nga nagtatago ng pera yun Hindi sinasabi sa akin magkano talaga ang sinasahod niya sa bawat kliyente niya.
Hindi na ako kumibo pa sa mga sinabi ni tita. Nagbigay na lang ako ng 1 kilong bigas. Matapos nun ay umalis na rin siya kaagad. Kita mo yung tita mo? Yun, ganun na ganun ang taong malakas maka-evil eye. Kaya naman pala hindi mo nakuha ang trabaho mo eh. Sinabi mo ba naman sa kanya? Hindi na ako magtataka. Si Tita Rebecca? Malabo na may evil eye yun, kung totoo man yan. Mabait yun, saka nakasupport yun palagi sa akin. Lahat ng ginagawa ko, masaya siya. Hindi mo ba talaga nararamdaman yung energy niya? Ang bigat kaya. Hindi ko alam. Wala naman akong ibang nararamdaman eh. Unang kita ko pa lang dyan sa tita mo noon, ramdam ko na may kakaiba sa kanya. Nababalot siya ng inggit sa katawan. Yung mga salita niya kapag kausap ka niya o yung mama mo, ramdam na naiinggit yung sa buhay nyo. Naalala ko pa nung graduation nyo eh. May pangiwi-ngiwi pa yan ng labi at taas ng kilay sa'yo habang hindi ka nakatingin. Ikaw, kung ano-anong napapansin mo, hindi ko akalain na may mga ganyan kang pinaniniwalaan sa buhay. Nakikiuso ka lang doon sa mga nakikita mo sa Facebook eh. Yung mga pa-emoji o pic yung kulay blue na parang mata. Pangontra daw sa evil eye. Ewan ko sa inyo, pang-weird lang yung mga ganon. Sa bagay, alam ko naman una palang weird ka na. Uy, hindi yung basta lang no. Kung alam mo lang kung gaano kalakas makausog ang mga taong may inggit. Hindi mo man lang napansin. Anak na nga niya, sinisiraan niya eh. Kung ano-anong pinagsasasabi niya. Tapos tingin mo sa'yo magiging proud siya? Walang ganon. Hindi ko sineryoso ang mga pinagsasabi ni Greggy dahil alam ko na nakuha niya lang ang idea ng evil eye sa mga kapwa niyang kakaiba mag-isip. Kahit na minsan hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Ilang araw pa ang lumipas. Ilan na rin ang mga kumpanya na pinasahan ko ng resume. May mga tawag naman pero lahat sila hindi ako tinatanggap. May mga nagsasabi na tatawagan ako pero walang nangyayari. Halos 6 na buwan na rin akong naghahanap ng trabaho. Napuntahan ko na lahat ng job fair. Ang dami ko na ring naiprint na resume pero wala akong napala. Nakakapagod sa totoo lang. Habang nakikita ko ang mga kasabayan ko na may maayos na trabaho, nagagawa na ang mga gusto na ibibigay na ang magandang buhay sa pamilya nila. Ako naman, naiwan sa likod. Nawawalan na ako ng pag-asa. Pakiramdam ko, nauubusan ako ng oras. Hindi ako masaya dahil wala akong kwenta. Parang sayang lang ang pinaghirapan ng mama ko para makapagtrabaho ako kung magiging isa lang din pala akong pabigat. Ang hirap. Araw-araw kong hinahanap ang halaga ko. Kung may mararating pa ba ako sa buhay o ganito na lang talaga ako. Lalo pa akong nakakaramdam ng pagkadismaya sa sarili ko kapag kailangan ng pera sa bahay tapos wala man lang akong maibigay. Unti-unti akong nawala ng kumpiyansa sa sarili ko. Hindi ako magaling kaya hindi nila ako tinatanggap sa trabaho. Hanggang sa nagsabi sa akin si Greggy na may kaibigan siyang pwedeng magpasok sa akin sa trabahong ginagawa rin nito. Nag-order na ako ng noise cancelling headphones para magamit mo yon. Tapos yung PC set mo, pwede na yung gamit mo. Kalalagay lang naman natin ng SSD dyan last year eh. Smooth pa naman yan. Pero check ko na rin yung ibang software. Lalo na yung madalas mong gagamitin. Yung wifi nyo, mapapa-upgrade natin ang plan. Kailangan dyan malakas ang internet nyo. Gastos mo na naman? Wala lang yan, basta magkaroon ka na ng trabaho. Sayang yan ha, ang ganda pa naman sa team nila. Lalo na kung makakuha ka talaga ng client mo. Paano kung hindi ko pala kaya? Nakakahiya naman sa kaibigan mo. Mamaya mapahiya ko pa sila. Huwag kang magduda sa sarili mo. Naniniwala ako na kaya mo yan. Hindi ko alam. Ang bigat ng pakiramdam ko eh. Feeling ko wala na akong kayang gawin. Feeling ko na pag-iiwanan na ako. Iniisip ko na baka hindi talaga ako magaling. Minsan nga, bigla na lang pumapasok sa utak ko na paano kung talagang wala na akong makitang trabaho? Paano ako mabubuhay? Yung mga kamag-anak at mga kapitbahay namin, panay sila tanong kung may trabaho na ba ako. Nahihiya nga ako lumabas ng bahay kasi feeling ko kapag nakikita nila ako, ang dami nilang nasasabi.
Baka pinag-uusapan na nila ako na nakapagtapos ako ng 4 years sa college tapos magiging tambay lang ako. Baka nadidisappoint na sila sa akin. Kaya pati ako nadidismaya na sa sarili ko. Bakit ba isip ka ng isip sa sasabihin sa'yo ng ibang tao? Bata ka pa naman Hindi pa huli ang lahat para makapagsimula ka. Kung ano-ano na naman kasing iniisip mo Hindi ka magtatrabaho para sa kanila kundi para sa sarili mo at sa pamilya mo. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa mga taong yun. Kung tatanungin ka nila kung anong trabaho mo, wag mo sagutin. Hayaan mo sila sa buhay nila. Hindi mo naman maaalis sa akin na isipin talaga yung ganyang bagay. Kasi kapag nagkukwentuhan kami, wala ako maipagyabang sa kanila. Kasi wala naman ako maipagmamalaki. Madali lang yan. Huwag kang magyabang. Gusto ka lang nilang magyabang para mausog nila. Kapag alam nila ang ginagawa mo, madali para sa kanilang mapigilan yun. Kaya sa halip na swerte ang lalapit sa'yo, mamalasing ka. Mas madali nga namang humiling ng masama sa kapwa dahil ang mga taong gaya nila gusto lagi ang pagbagsak ng iba. Kaya tigilan mo yung pagiging madaldal mo Baka mamaya itong bago mong trabaho makarating na kung kani-kanino. Ewan ko na lang kung ano na naman ang mangyayari. Huwag ka na magbalita sa kanila tungkol sa buhay mo. Kahit na ilang beses akong pagsabihan ni Greggy, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na ibalita sa mga kakilala ko ang trabaho ko. Nakapagsimula na rin ako. Maliit lang noong una ang naging kita ko dahil baguhan ako at ang mga kliyente ko ay yung mga ayaw nilang kunin. Hindi pa kasi ako nakakahanap nung para sa akin talaga. Hanggang sa isang araw, may naging kliyente ako na maganda ang offer sa akin. Madali lang ang trabaho, pero malaki ang bayad kapag natapos ko kaagad. Sobrang saya ko. Gusto ko na kaagad mag-celebrate. Nagulat pa nga si Mama nung umuwi siya na may pansit sa bahay. Agad kong ikinuwento sa kanya ang magandang balita. Sakto rin naman na dumating si Tita dahil nagchat ako sa kanya na magdala siya ng lalagyan sa bahay para mabigyan ko siya ng niluto kong handa. Sino bang may birthday ngayon? Wala po, Tita. May celebration ngayon dahil may nakuha akong kliyente. Ang laki ng offer niya. Siguro kung i-convert sa peso, aabot yun ng 100K po. Tapos 1 linggo lang. Alam ko matatapos ko na kaagad yun. Hala, talaga ba? Ang galing mo naman, Des. Paano mo ba nagagawa yung mga ganyan? Natutuwa ako sa'yo. Ang sipag mo naman kasi talaga Ginagamit mo talaga ng maayos ang utak mo. Hindi ko po inaasahan na makukuha ko yon kasi 3 kaming pinagpipilian niya. Tapos, nung nakita niya ang portfolio ko, ayun, ako agad ang pinili niya. Sobrang saya ko po talaga, kaya nagluto ako para sa celebration. Iniisip ko po, kapag nakuha ko na yung sahod ko, mapapaayos ko na tong bahay namin. Kasi 'di ba, balak namin magpa second floor, tapos papatiles ko tong sahig. Yung banyo namin, ipapaayos ko rin kasi lumang-luma na. Yan ang mga balak ko sa ngayon. Tapos kapag may nakuha pa ulit akong next project na ganun kalaki o mas malaki pa, ang gagawin ko naman, magpapabukod ako ng office ko. Tapos kung talagang papalarin palalo, baka matuloy ko na yung plano ko na mag-travel kami. Iniisip ko pa nga kung sa Baguio ba o sa Ilocos. Pero sa December pa naman po yun, ilang buwan pa. Talaga? Ang ganda ng mga plano mo, ano? Talagang pinag-isipan mo ng maayos. Ganyan din yung gusto ko Ilang beses ko na yung sinabi sa Ate Carla mo na sana igala naman niya kaming pamilya niya. Kaso ayaw niya naman, ipit na ipit sa pera niya. Tapos kahit pampaayos ng bahay, wala. Mauunahan niyo pang maayos ang bahay niyo. Tapos makakapag-travel pa kayo. Di ba ang galing? Asinsado na talaga. Magiging donya na ang mama niyo. Saka po yung plano ko na mag-business na rin po. Napag-usapan na namin yun ni Mama. May mga nakausap na po ako sa franchise. Malaking tulong yun sa amin kasi malaki ang sasahurin ko sa trabaho ko. Tapos may negosyo pa kami. Tapos isa pa po sa plano ko, mag-invest po. Ang sabi nila maganda raw kapag sa lupa mag-invest. Inuunti-unti ko pa po. Bala kong bumili rin ng 100 square meters na lupa.
'Di ba? Kahit wala pang bahay doon, basta may lupa na, tataas ang presyo nun. Walang lugi. Isa pa sa gold investment. Maganda yun. Nakikita ko na tumataas yearly ang halaga ng ginto. Long-term investment naman po yun. Saka kung sakali, for emergency na rin. Ang dami kong plano. Lahat yan, magkakatotoo. Ang dami nga. Iba ka talaga mag-isip. Pero sure ka ba na makukuha mo talaga lahat yan? Mahal ang presyo ng lupa Saka yung mga gold na yan, may mga nagbebenta ng peki na ganyan. Kaya dapat mag-iingat ka. Gamitin palagi ang utak. Pero alam ko naman na matalino ka. Kaya alam mo na yung ginagawa mo. Salamat, tita. Talagang pinupush ko ang sarili ko para talagang makuha ko lahat ng yan. Nararamdaman ko na sa sarili ko, mangyayari din yan lahat. Malapit na. Lalo na ngayong nagsisimula na talaga ang magandang karir ko. Sana, ganyan din ang ate Carla mo. Kaso alam mo ba, na makikipag-live-in na yun sa boyfriend niya? Lilipat na yun sa bahay ng lalaki. Wala na, tinakasan na ang responsibilidad sa amin. Gusto na mag-asawa. Kaya sayang ang tinapos na pag-aaral nun. Hindi man lang kami naiahon sa kahirapan. Kaya itong bunso ko, lagi kong kinakausap na siya na lang talaga ang pag-asa namin. Buti pa ang mama mo, wala nang poproblemahin kasi sagot mo na lahat. Mabibigay mo maging pangarap niyang negosyo. Tapos makakaahon na talaga kayo sa kahirapan. 37 years old naman na po kasi si Ate Carla, tita. Malamang gusto na nun mag-asawa. Paano ba naman mga kapatid niya, 3 na anak? Tapos siya wala pa kahit isa? Hayaan niyo na po siya. Ang mahalaga, kaya naman siyang panagutan ng boyfriend niya. Ay, ewan ko ba sa kanya? Hindi naman din ganun sa boyfriend mo ang boyfriend niya Mababa lang ang posisyon sa kumpanya, tapos ang baba ng sahod. Nangungupahan lang ng bahay. Ay naku, ewan ko na lang kung anong buhay ang haharapin nun. Hindi katulad mo. Yung boyfriend mo kakapromote lang, tapos tumaas palalo ang sahod. May kaya rin sa buhay ang pamilya nun. Hindi sumusuporta sa pamilya. Sa pansarili niya lang at pagtulong sa'yo. May sariling bahay, may sasakyan pa. Ang swerte mo talaga, Des. Parang lahat na ng swerte napunta na sa'yo. Pero mahirap din ang ganyan, Kasi baka sa sobrang swerte mo, bigla na lang bawiin lahat sa'yo. Tinawanan ko na lang ang sinabi ni tita. Matapos ng pag-uusap namin ay umuwi na rin siya kaagad. Sa paglipas ng mga araw, naging abala ko sa tinatapos kong trabaho. Halos hindi na kami masyadong nakakapag-usap ni Greggy, kaya ang ginagawa niya, pagkatapos niya sa trabaho, pumupunta siya sa bahay. Naiintindihan naman niya ang ginagawa kong ito, kaya walang problema sa kanya kung hindi ko siya gaanong napagtutuunan ng pansin. Hanggang isang araw, wala siyang pasok, nasa bahay lang siya. Tapos na ako sa trabaho ko at kapapasa ko lang. Hinihintay ko na lang na mag-reply ang kliyente ko para sa usapan naming bayad. Ano, pwede na ba maglambingan? Miss na kita Ang OA mo naman. Magkasama naman tayo palagi. Hindi ka lang masyadong napapansin. Tapos mo na ba ang trabaho mo? Mag-book ako ng staycation para naman makapag-relax ka rin. Nagkaroon ka lang ng trabaho, sinobrahan mo naman. Hinihintay ko lang yung reply. Ang sabi niya, tinitingnan niya na yung gawa ko Yun, pwede ka na talaga magpahinga muna. Mamaya yan, baka ipapasa na sa'yo ang payment. Halika, hag na kita. Congrats sa first major project mo Kapag pumasok na sa account ko yung sahod, libre agad kita. Ako na lang muna ang manlilibre sa'yo. Tara, bihis ka na. Kakain tayo sa labas. Next time mo na lang ako ilibre, Samansa rin na natin. Dalihan mo na. Hindi naman na ako tumanggi. Habang nasa labas kami, panay ako tingin sa cellphone ko. Nag-aabang ako kung ano na ang balita sa kliyente ko. Hanggang sa umabot na ng gabi, hindi talaga siya nagpaparamdam sa akin. Hindi ko mapigilang kabahan at mag-isip ng kung ano-ano dahil natatakot akong baka naloko ako ng kliyente ko. Naririnig ko kasi na laganap yun sa mga ganitong trabaho. Hanggang sa sinubukan kong tawagan ang aking kliyente, pero nakablock na ako. Ilang beses naming sinubukan ni Greggy na humanap ng paraan para makontak namin, pero walang nangyari.
Ano nang gagawin ko? Paano na to? Ang laki pa namang pera nun. Ilang project yung tinanggihan ko para makapag-focus lang dun eh. Paano kung na-scam nga ako? Wait lang, kachat ko si Lisa. Nagtatanong siya kung nasa iyo pa raw ba ang copy ng contract nyo ng client. Saka anong site ang gamit nyo. Wala naman kaming pinirmahang kontrata eh. Ang sabi niya lang sa akin, ibibigay niya ang pera right after ko maipasa yung buong project. Tapos meron siyang binigay sa akin na link. Doon kami nag-uusap. Doon niya rin monitor ang ginagawa ko. Ano ba naman, babe? Di ba ang sabi ko sa'yo huwag kang basta magtitiwala sa mga ganong client? Sinabihan ka naman na ni Lisa na ganyan ang galawan ng mga scammer. Hindi mo naman sinabi sa akin. Hindi na natin yan mahahabol. Paano yung pera ko? Wala ka na magagawa dun. Di ka naman kasi nakikinig sa mga sinasabi sa'yo eh. Pinag-iingat ka na nga dahil ilang beses na rin na-scam yun si Lisa. Kahit matagal na sa trabaho yun, hindi niya pa rin naiiwasang maloko siya. Dahil iba-iba ang galaw ng mga yun. Basta dapat palaging may kontrata. Inaasahan pa naman namin sa bahay yun. Nakaplano na yung gagawin kapag nakuha ko ang sahod ko. Anong gagawin ko? Nakakahiya naman. Ang palpa ko talaga sa buhay. Ang bobo ko. Huwag mo nasisihin ang sarili mo. Wala naman niya maitutulong eh. Sa susunod, mag-ingat ka na lang sa mga makakadil mo. Hindi yung basta ka nagtitiwala dahil lang sa malaking offer. Hindi ko magawang maihakbangan pa ako para makapaglakad ako pa uwi. Namumugto na rin ang mga mata ko sa kaiiyak. Ang daming pumapasok sa utak ko. Lahat yun, puro pa problema. Naghihintay pa naman si Mama dahil nakausap na niya yung gagawa ng bahay. Nakapagtanong na rin siya kung magkano ang magagastos. Planado na ang lahat. Bakit naman biglang ganito? Sobrang bigat ng dibdib ko. Kahit ata sa paghinga nahihirapan ako. Nanghihina ako sa mga kamalasang nangyayari sa akin. Bakit sa tuwing may magandang balita, palagi na lang napapalitan ng kamalasan? Ano bang mali sa mga ginagawa ko? Pinaparusahan ba ako ng mundo? Nawawala na talaga ako ng pag-asa na may magbabago pa sa buhay ko. Bago kami makarating sa bahay, nasa lubong pa namin si Tita Rebecca. Oh, bakit namamagayang mata mo, Des? Nag-aaway ba kayong dalawa? Nascam po kasi ako, Tita. Yung sinasabi ko po sa inyong trabaho, hindi ako binayaran ng client ko. Hindi ko na siya makontak. Ay, hala? Ganun ba? Sayang naman pala yun. Ang ganda pa naman sana ng plano niyo na magpalagay ng second floor at magpaayos ng CR. Uy, paano na ngayon yan? Hindi na matutuloy? Kukunin pa naman sana ng mama mo ang Kuya Odoy mo para sa trabaho na yun. Inaasahan niya rin yun eh. Baka po hindi muna sa ngayon. Pero itutuloy ko pa rin po yun kapag nakahanap ako ng iba pang client. Sayang talaga. Pera na naging bato pa. Hindi kumikibo si Greggy. Nakatingin lang siya sa tita ko. Nang makapasok kami sa bahay, tahimik lang talaga ang nobyo ko. Parang may iniisip siyang napakalalim. Bakit? Sinabi mo sa tita mo yung plano niyong pagpapalagay ng second floor? Alam niya rin yung tungkol sa client mo? Pati kung magkanong pera makukuha mo? Bakit mo sinabi? Bigla ko lang naikwento kasi masaya ako eh. Alam mo naman na mahilig ako mag-share, di ba? Kaya naman pala nagkakandamalas-malas ka na naman sa buhay. Hindi mo mapigilan yung dila mo. Wala ka nang naitago sa mga tao. Lahat na lang sasabihin mo. Pwede mo namang itikom niyang bibig mo eh. Tapos kapag nagtanong sila, ngumiti ka lang at huwag mong idetalye ang lahat. Bakit ka nagagalit sa akin? Sobrang sama na nga ng loob ko ngayon, tapos aawayin mo pa ako. Masaya lang ako, kaya naikukwento ko sa kanila. Gusto ko rin lang naman makitang maging proud sila sa akin. Mali na naman ako? Paanong hindi ako magagalit sa'yo? Hindi ka nakikinig sa akin eh. Malakas makausog ng swerte ang mga taong puno ng inggit sa katawan. Hindi mo man lang nakikita yung ngiti ng tita mo nung nagsabi ka sa kanya ng bad news? Ang kabiguan mo ang kasiyahan niya.
Hindi dahil naging proud siya sa'yo. Yun ang totoo. Mas proud pa siyang bumagsak ka. Pero ikaw itong sige ng sige sa pagkwento ng mga plano mo. Kaya yan, hindi nagkakatotoo. Nakakapagod kang pagsabihan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ewan ko na lang kung hanggang sa kadadalin niyang Makatimon dila. Ikwento mo sa kanila lahat para kapag minalas ka, pagtawanan ka nila. Pinigilan ko pa si Greggy na umalis, pero halata namang inis na inis siya sa akin. Wala na akong ibang nagawa kundi ang umiyak sa kwarto ko. Wala na akong kakampi. Ngayon pa na pati ang nobyo ko galit na rin sa akin. Nasabi ko na rin kay Mama na hindi matutuloy ang pagpapagawa ng bahay. Wala naman akong ibang narinig sa kanya, kundi sa susunod na lang namin ipagawa kapag may pera na talaga. Pakiramdam ko talaga wala akong pakinabang sa pamilya namin. Ilang araw na dinamdam ko ang nangyari. Hindi na ako halos lumalabas ng bahay. Hindi na rin kami nagkikita ni Greggy. Minsan tumatawag siya sa akin, pero hindi ko sinasagot. Wala akong ganang kumain. Para nang wala na akong ganang mabuhay. Gusto ko lang nakahiga sa kama. Nakatulala. Ayokong kumilos. Ayokong makipag-usap sa kahit na sino. Kakaiba tong pakiramdam ko. Ang hirap ipaliwanag. Basta ang alam ko lang, nilalamon ako ng sarili kong kaisipan. Para akong dinadala ng sarili ko sa kadiliman. Ang hirap nito. Hindi ako umiiyak pero nagluluksa ako. Sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa buhay ko. Hindi na ako pinapasukan ng kliyente. Nasira pa ang computer na gamit ko. Tapos, nasira pa yung kabilang bahagi ng bahay namin. Bumigay yun kaya yung mga gamit namin nasira. Alam kong nahihirapan si Mama, pero wala man lang ako magawa para tulungan siya. Kasi paano ko siya tutulungan kung di ko nga matulungan ng sarili ko? Sa paglipas ng mga araw, walang nagbabago. Tamad na tamad pa rin akong kumilos kasi pakiramdam ko wala naman ding mangyayari sa buhay ko. Dumating ang kaarawan ng isa naming tito. Nagpunta kami kahit na ayaw ko na sanang sumama. Andoon din ang mga kamag-anak naming may mga maipagmamalaki. Itong si Desiree, maganda kaya ang trabaho nito, di ba? Kumusta na pala yung mga client mo? May nakuha ka na ba ulit na magandang offer? Naku, nakita ko na bumibigay na ang bahay niyo ah. Dapat ipagawa mo na yun. Wala pa rin po. Hindi ko po alam kung kailan ko po yun mapapagawa kasi wala na ulit akong trabaho. Naghahanap pa po ako ng papasukan ko. Sus, kaya mo yan. Ang talino mo kaya. Isa pa, bakit hindi ka humingi ng tulong dun sa boyfriend mo? May kaya naman yun sa buhay. Bibigyan ka nun ng pampagawa ng bahay nyo. Oo nga pala, bakit hindi ko na siya nakikitang nagpupunta sa inyo? Hiwalay na ba kayo? Anong nangyari? Nahuli mo siguro na nagloloko ano? Kami pa naman po. Busy lang siya sa trabaho niya ngayon. Akala ko hiwalay na kayo eh. Ang tibay din ng relasyon nyo ano? 4 years na ba kayo? Kapag yun ang napangasawa mo, naku, swerte ka na. Kwento mo sa kanila yung relasyon nyo. Hindi pa nakikilala ng ibang mga tita mo ang boyfriend mo eh. Kung isinama mo sana rito, pakinggan nyo siya. Malalaman nyo kung gaano siya kaswerte dun sa lalaki. Hirap na makakilala ng ganong lalaki ha. Hindi yun tulad ng asawa ni Carla. Ang sama ng ugali. Madamot. Nakatitig lang ako kay tita habang nagsasalita siya. Naaalala ko ang sinabi sa akin ni Greggy. Kaya tinawanan ko lang ang sinasabi ni tita na magkwento ako. Ang ginawa ko, nagtanong ako ng ibang tungkol sa mga kamag-anak namin. May mga pinsan kasi kaming matagumpay na talaga sa buhay. Pero yung mga pinsan ko na yon, hindi ko nakakausap. Masyadong pribado ang buhay nila. Kahit sa social media, wala silang mga pinapakitang kung ano-ano kahit na meron naman talaga silang ipagyayabang. Basta ang alam lang namin, mayaman na sila at nasa maayos na kalagayan. Tita, si Precious yan di ba? Nasa Pilipinas na pala ulit siya? Balita ko galing siyang UK kasi doon nakatira yung boyfriend niya.
May bago yung open na branch malapit sa atin. Galing kami ni Greggy doon nung nakaraan. Nakakatuwa naman siya. Naaalala ko dati, nakikibanyo pa sila sa amin kasi yung bahay nila walang CR. Ngayon, may mansyon na sila. Sus! Ang sama naman ng ugali niyan. Nakatikim lang ng pera, lumabas ang tunay na ugali. Hindi nakikipag-usap kung kani-kanino. Kanina kinakausap ko, nakikibalita ako sa buhay niya. Ang sagot niya lang sa akin, maayos naman at masaya. Hindi man lang magkwento. Sa kapatid niya pa nalaman ko na ikakasal na pala siya. Sobrang masikreto, akala palaging hihingian. Ayoko na mga ganyang tao. Huwag kang gagaya sa kanila kapag nagtagumpay ka na, ha? Kahit naman punong bata yan, masikreto na talaga yan. Bigla mo na lang yan makikita na nagtagumpay. Walang paramdam, walang kwento. Basta may resulta na kaagad. Ni hindi po yata yan humihingi ng advice sa iba eh. Yun na nga ang pangit sa ugali niya. Ang yabang kapag ganun, di ba? Hay, ewan ko ba? Basta alam ko, hindi magtatagal yung tagumpay niyan. Masyadong mataas ang lipad. Tingnan mo yan, kapag yan lumagapak, talagang magdiriwang ako. Pati nga mag-imbita sa bahay niyan, ayaw niya eh. Ang rason ba naman, hindi nagpapapasok ng toxic na tao dahil baka malasin siya? O di ba, kung hindi ba naman masama ang ugali? Samantalang nung mga bata sila, mahirap naman sila. Yumaman lang eh, hindi na maabot. Ngayon lang pumasok sa utak ko ang lahat ng mga sinasabi sa akin ni Greggy. Dahil paanong nakakapagsalita ng ganon si tita sa sarili niyang kamag-anak. Ang dami niyang paninirang sinasabi at mga bagay na hinihiling na masama. Hindi niya pa alam ang mga plano ni Precious, kaya wala siyang mabanggit maliban sa masama nitong ugali. Pero nang matapos kaming mag-usap ni tita, lumapit naman siya doon at doon nakipag-usap. Kung ngumiti siya at batiin ito sa tagumpay na tinatamasa niya, parang hindi niya ito nilalait sa harapan ko kanina. Nagsabi pa nga siya na proud siya at hinihiling na magkaroon pa ng maraming biyaya. Ang bait niya. Pero ang mga hiling niya kanina, puro pagbagsak at pagkabigo. Doon ko napagtanto na tama nga si Greggy. Kung nagagawa ng tita kong siraan ang mga tao na yon sa harapan ko, hindi imposible na sinisiraan niya rin ako sa iba at humihiling ng masama sa akin. Bumalik sa utak ko ang lahat. Ang dami kong biyaya na napalampas. Dahil lang inunahan ko na agad ipagyabang yun sa taong hindi masaya para sa akin. Nang maiwan na lang si Precious na mag-isa, kinausap ko siya. Nakibalita ako sa buhay niya at ganon din siya sa akin. Hindi ko nga alam ang gagawin ko. Basta sa ngayon, inaayos ko na ang paghahanap ng trabaho. Puro kamalasan ba naman ang nangyari sa akin eh. Basbasan mo nga ako para mabahagian mo naman ako ng swerte mo sa buhay. Natawa lang siya nung una. Humaba ang usapan naming dalawa. Wala naman palang nagbago sa ugali niya. Siya pa rin naman ang Precious na pinsan ko. Ang pinagkaiba lang, mayaman na talaga siya. Hindi siya nagkukwento ng mga naabot niya sa buhay. Ang kwento niya lang ay yung mga masasaya niyang karanasan. Tapos mga baliktanaw nung mga bata pa lang kami. Wala rin siyang binanggit sa akin na plano niya sa buhay. Kahit yung pag-travel niya o kahit na anong may kinalaman sa nobyo niya. Hindi ko alam kung bakit bigla kaming napunta sa usapan ng evil eye. Ang sabi niya, yun daw ang iniiwasan niya sa tao, kaya ayaw niyang magkwento. Kasi noon daw, naranasan na niyang malasin din sa pagkukwento ng mga ginagawa niya. Kaya naging tahimik din siya sa social media dahil pwedeng yung mga nakakakita ng mga post niya may inggit pala sa kanya. Ayaw na niyang magkaroon ulit ng palpak na plano. Ayaw niya rin na pati yung relasyon niya ay magkaroon ng problema dahil sa paghiling ng mga tao ng masama sa kanya. Parehas sila nang sinabi sa akin ni Greggy. At ngayon, doon ko lang talaga naintindihan na tunay nga na mas magandang tahimik ang buhay. Walang nakakaalam ng mga susunod kong hakbang dahil baka mabati ng mga mapang-inggit na mata.
May itinuro siya sa akin na pwedeng pantanggal ng malas. Cleansing gamit ang itlog. Medyo hindi pa ako naniniwala nung una dahil akala ko pinaglalaroan niya lang ako. Pero wala namang mawawala kung susubukan ko. Ginawa ko nga yun sa araw na sinabi niya sa akin. Ang gaan sa pakiramdam. Hindi na ako tulad noong una na parang bit-bit ko ang bigat ng mundo. Nakakapag-isip na rin ako ng maayos at unti-unting sinubukan na ayusin ulit ang buhay ko. Tawagan mo ako kapag tapos ka na. Baka hindi mo makita kung saan ako nakapark eh. Good luck sa interview mo, babe. Kaya mo yan. Sana nga. Sana nga. Kinakabahan ako dahil baka hindi ako makuha sa trabaho na to. Habang naglalakad ako, paulit-ulit pa sa utak ko ang isasagot ko sa interview. Kung paano ako hindi mapapahiya sa kanila kahit pa halos 1 taon akong walang trabaho. Ang dami ko pang kakumpetensya na alam kong mas magaling sa akin. Hanggang sa nakatanggap ako ng magandang balita. 2 trabaho ang nag-aalok sa akin ng magandang sweldo. Pareho silang may magiging magandang benepisyo sa akin. Hindi ko naman akalain na makakapasa pala ako sa 2 yun. Hindi ko alam kung ano bang gusto ko. Ay, ang hirap maghanap ng trabaho, tapos ang hirap din palang piliin kung anong kukunin ko. Isa-isahin mo kung ano ba sa tingin mo ang mas angat. Sa schedule, sa oras ng trabaho, yung type of work. Sa benefits kung ano ba ang mas maganda kapag nagtagal ka ron. Sige, may isang gusto ko na talagang piliin eh. Maganda rin yung schedule ko, yung malapit sa work mo. Oh, yun pala eh. Pwede yun. Para sabay na tayo kapag uuwi. Excited na akong pumasok sa trabaho. Ay, nakakatuwa naman. Oh, yan na namang excitement mo ha. Yang dila mo, pigilan mo na magkwento kung kani-kanino ha. Kapag pa naman yan nangati, hindi mo na alam ang pinagsasasabi mo. Ewan ko na lang kung hindi ka pa matuto sa mga kamalasang nangyari sa'yo. Opo, hindi na magdadaldal. Mahirap talaga para sa akin na magpigil ng kwento. Kilala ako bilang madaldal na babae, kaya kung hindi ako magsasalita, alam kong maninibago ang mga kamag-anak at mga kakilala ko. Pero kaya ko naman palang kontrolin ang dila ko. Ang nakakaalam lang na papasok na ako sa trabaho ay si Mama at si Greggy. Kilala ko si Mama. Hindi yun pala kwento sa kung kani-kanino kahit sa kapatid niya. Kaya hindi nakaabot kay Tita Rebecca na may trabaho na ako. Nalaman niya lang ito nung halos 2 buwan na akong pumapasok sa trabaho. May trabaho ka na pala, Des? Bakit di mo sinasabi? Hindi ko lang po nabanggit kasi naging busy ako. Ang dami ko po kasing inaayos. Kumusta naman ang trabaho mo? Anong balita? Maganda naman ba? Malaki na ba ang sahod mo at may pagpapatuloy ng pag-aayos ng bahay nyo? Sakto lang po. Okay naman. Okay naman? Opo, okay naman ang trabaho ko. Masaya rin po ako. Hindi ka magkukwento ng mga plano mo sa buhay? Parang pansin ko na hindi ka na masyadong palasalita ngayon na. Wala naman din po kasi akong ikukwento sa ngayon. Sa mga plano ko po, ewan ko rin. Bahala na kung sakali man na magawa ko yun o maisakatuparan. Saka na lang po siguro malalaman kapag nakikita na mismo. Ayokong pangunahan eh. Basta, yun na po yun. Pansin ko na naiinis si tita. Magkasalubong kasi ang kilay niya at tumulis pa ang nguso niya. Dati kasi kapag nag-uusap kami, mas kisahod ko sinasabi ko sa kanya kung magkano. Pati kung magkano ang binibigay ko kay Mama o kung may naiipon ba ako. Pero ngayon, tahimik na ako. Wala siyang narinig na kahit na ano. Dahil sa pananahimik ko, naging mas magaan ang daloy ng swerte sa akin. Yung mga plano ko sa utak ko, unti-unti siyang nasusunod. Naipaayos namin ang gilid ng bahay namin na gumuho. Pati yung banyo namin, naging maayos na rin. Simula pa lang yon dahil paunti-unti kong ginagawa. Bilang isang atat na magkwento kung kani-kanino, ang hirap talagang magpigil.
Pero ang sabi ni Greggy, masasanay na rin akong maglihim sa mga tao ng plano ko sa buhay. Hanggang lumipas ang mga taon. Nabawasan ang mga kaibigan ko dahil hindi na ako madalas nagpaparamdam sa kanila. Wala rin silang naririnig na kwento ko tungkol sa mga ginagawa ko. Hindi katulad noon na pati desisyon ko sa kanila ko hinihingi. At mukhang pati si Tita Rebecca naiinis na rin sa akin. Habang inaayos kasi ang bahay namin, nagpunta siya para kausapin ako. Ang aliwalas na ng bahay niyo Asensado na talaga sa buhay. Ano na bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Siguro nakapag-loan ka, no? O kaya may client ka na nagbigay ng magandang offer sa'yo? Medyo ganun po. Bakit parang naglilihim ka naman na sa'kin? Dati naman masaya ka nagkukwento sa'kin Ngayon parang ayaw mo na akong kausapin. Ganyan ba talaga ang mga tao kapag umaasenso na? Kinakalimutan na kami dahil lang sa nasa laylayan pa rin kami? Aba, ingat ka. Baka biglang bawiin sa'yo yung mga pinagmamalaki mo. Wala naman po akong pinagmamalaki, tita. Hindi po ako nagyayabang sa inyo. Abala lang po talaga ako gawin yung mga plano ko sa buhay. Siguro naman po, hindi nyo na kailangan pang malaman ang lahat ng gagawin ko po, no? Kasi po, buhay ko naman to. Sus! Kagaya ka lang din naman pala ng mga pinsan mong hindi na namamansin matapos makatikim ng kaunting ginhawa sa buhay. Pati ba naman yung mga yan ililihim mo pa? Para namang aagawin ko sa'yo yung mga plano mo sa buhay. Umiiwas lang po ako sa evil eye, tita. Alam niyo po yun? The more na maraming nakakaalam ng mga plano ko, the more na nauudlot yun. Kaya po ayoko munang magsabi sa iba para iwas expectations din. Hahayaan ko na lang po na makita nyo ang resulta. Habang sa akin na lang kung paano ang naging proseso ko sa tagumpay. Pare-pareho lang yun. Ayaw nyo lang magbahagi kasi ayaw nyo rin na may magtagumpay na iba. Lumalabas talaga ang tunay na ugali ng isang tao sa mga ganyang bagay Ewan ko na lang kung hanggang saan kayo dadalhin ng mga kayabangan yung yan. Ang mga taong mapagmalaki pa naman, yun ang mga hindi pinagpapala ng lubos. Huwag ka sanang bumagsak sa lupa nang hindi ka ulit maghirap. Ramdam ko na mabigat ang enerhiya ni tita. Ang dami niyang galit at inggit sa mga taong nagtatagumpay. Hindi ko lang naman sinabi sa kanya ang ginagawa ko, pero hinayaan ko na lang siya dahil ayoko ring magpapasok ng negatibo sa buhay ko. Naranasan ko ng malasin at maging ang utak ko nilalamon ng madilim na pag-iisip. Grabe ang naging depression ko nung mga panahon na yon. Akala ko wala na akong pag-asa. Akala ko sobrang malas ko sa buhay. Yun pala, may humaharang lang sa daan ng biyaya sa akin dahil sa mga taong humihiling ng masama sa akin dahil lang sa nalalaman nilang unti-unti akong nagtatagumpay sa buhay. Mabuti na lang napigilan ko ang sarili kong magbahagi ng mga plano ko. Kaya hindi yun nauusog ng mga taong hindi masaya sa pag-angat ng iba. Ilang taon ang lumipas. Naging magaan na ang buhay namin. Natupad ko na rin na mabigyan ng negosyo si Mama. May mga bago akong plano sa buhay at ang nakakaalam lang nun ay si Greggy at si Mama. Silang dalawa lang ang pinagkakatiwalaan ko na taong hindi nakikita ang tagumpay ko bilang panganib sa tagumpay din na meron sila. Wow, ang galing talaga. I'm so proud of you, babe. Sa sobrang dedicated mo sa trabaho, nakakuha ka pa ng award. Salamat, babe. Hindi ko rin naman to makakaya kung wala kang suporta sa akin Kahit na minsan ang sungit mo at inaaway ako. Siyempre naman, susungitan lang naman kita kapag matigas ang ulo mo Buti nga ngayon, hindi na natin pinag-aawayan ang pagiging makatinyan dila mo. Natuto ka rin manahimik. O, kita mo, di ba? Mas magaan talaga ang lahat kapag walang nakakaalam ng mga susunod mong galaw. Oo nga, babe. Buti na kaya ko. Ako pa naman yung tao na konting success lang Kwento ka agad. Totoo pala talaga yung mga evil eye na ganyan, Kahit na mukhang masaya ang isang tao sa kwento ko, napupurnada yung plano dahil lang sa nakakaramdam sila ng inggit. Kaloka naman yung mga taong ganun. Kaya simula ngayon, dapat ikaw lang talaga ang nakakaalam ng mga plano mo para makontrol mo ang buhay mo.
Wala kang dapat patunayan sa lahat. Hayaan mo yung success mo makita nila para hindi nila mahadlangan yung mga magandang parating sa'yo. Tama ka dyan, babe. Wala ring nangyayari sa makating dila. Ang bilis silang maka-attract ng malas sa buhay. Kaya never again na magdadaldal. Maganda rin ang natutunan kong aral. Kung hindi ko pa napagdaanan na malasin ng sobra, baka hanggang ngayon, lahat pa rin ang ginagawa ko alam ng mga tao sa paligid ko. Umalis din naman yung mga taong mabigat sa buhay ko. Kaya siguro, nung mga panahon na yon, hindi ako nagkakaroon ng mas magandang biyaya dahil alam ng langit na iyayabang ko na agad yun. Pero wala na sa akin ang mga nangyari na yon. Ang iniisip ko na lang ngayon ay ang hinaharap. Alam kong maganda ang mga plano ko sa buhay. Hindi ko man makuha yon ng buo lahat, nagagawa ko naman ng paunti-unti. Ang dami palang nangyayari kapag tahimik ka lang na kumikilos. Hindi ko lang din maiwasan yung mga naririnig ko sa ibang tao na mayabang na ako kahit na wala naman akong ipinagyayabang. Wala silang ibang ipaninira sa akin maliban sa mga dati kong kamalasan. Minsan inuulit nila sa akin yung mga nangyaring nagpabigat ng buhay ko pero wala akong kibo sa kanila. Dahil alam ko na yun lang naman ang alam nila sa akin, wala na silang masasagap na mga plano ko. Kaya wala silang masisira sa akin. Sa paglipas ng mga taon, ikinasal na rin kami ni Greggy. Kaunti lang ang mga imbitado sa kasal namin. Yun lang malalapit sa buhay namin. Kahit si Tita Rebecca, hindi ko inimbitahan dahil napapagod akong makinig sa mga negatibo niyang komento sa buhay ko at buhay ng mga taong malapit sa kanya. Si Ate Carla lang ang inimbitahan ko at ang asawa niya. Nang makita ko si Ate Carla, maayos na siya. Mukhang masaya. Siguro dahil nakawala na rin siya sa poder ng kanyang ina na walang ibang ginawa kundi ang hilahin siya pababa. May mga tao pala talagang ganun. Kahit nakadugo mo pa, sila pa ang nagiging dahilan para malasin ka. Dahil sila rin yung ayaw na makitang nakakaangat ka. Kaya pala may mga tao na malihim din dahil ayaw nilang hindi matuloy ang magaganda nilang plano sa buhay. At isa pa, tunay ding payapa kapag ganun. Si Tita Rebecca naman, hindi na siya nakaalis sa ugali niyang mapanira. Mukhang gano'n na nga talaga siya, kaya kahit ang swerte, hindi napupunta sa kanya. Hindi ko na lang sila pinapansin dahil ang mahalaga sa akin ay ang pamilya ko. Marahil ang maibibigay ko lang payo sa mga tao na makatirin ang dila gaya ko na mas inuunang ikwento ang mga plano bago pa man ito magkatotoo. Pilitin na lamang na kilalanin kung ang pinagsasabihan ba ay taong walang lihim na galit sa'yo. Dahil malaking epekto talaga ang tama ng evil eye. Kinukuha nito lahat ng magagandang bagay na dapat na nasa'yo at papalitan ng mapait na buhay. Hindi lang apektado ang kabuhayan mo, pati na rin ang utak mo at damdamin. Mararamdaman mong wala kang kwenta dahil lang sa nababalot ka na ng negatibong enerhiya. Sa mga taong nakakaranas naman ng ganito, hindi pa naman huli ang lahat para isaayos ang naudlot mong plano. Gumawa ng bagong pangarap at sa pangarap na yun, huwag pahihintulutan ang sino mang may masamang mata na sirain yun. Protektahan ang sarili laban sa mapanlinlang na taga-suporta kahit na ang katotohanan naman nun ay humihiling na bumagsak ka at manatili sa lusak na buhay gaya nila. Sadya talagang may mga tao na napupuno ng inggit ang puso na kahit hindi sila nagsasalita, sapat na ang mga tingin nila na puno ng hangaring hindi ka magtagumpay. Ang salita at isip ng mga tao ay may taglay na kapangyarihan, kaya kapag ito ay ginamit ng may masamang intensyon, maaari itong maging balakid na siyang pipigil sa lahat ng kasaganaan at tagumpay na nakalaan para sa atin. Tandaan na huwag unahin ang kwento, hayaan na ang resulta ng tagumpay ang sumigaw para sa iyo.
Kung ayaw mong maagaw ang swerte mo, huwag mo itong ilantad sa matang mapangakit ng kamalasan. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Jeric Tamondong, Ami Yong, Estely Reyes, Sydney Crosswind, Elise Padilla, Fatima Perez, Roslyn Mangilin, Febe Rañada, Francesca Liana, Leonisa Cobo, Sherlyn Joseco, Mary Jane Rico, Violi Leharso, Olivia Pelayo at sa mga mananahi ng Attic Clothing na sina Kuya Wigler Lepasana, Kuya Mario, Adrian, Gerald, Miko, Ate Veron, Ruth, Aprilin, Grace at kay Ma'am Susan Tan, June Soriano at Lani Soriano. Hello sa inyo, My Honey 23, Grace Limsiaco, Lance MBB, Joey Ignacio, Angie at Felia Mawak, Michelle Manuge at sa asawa niyang si Rocky Manuge, Chan Chan Amigo, Pamela Agasang, Maria Cristina, Lynn Villa, Merly Villarimo, Rubelin Eneria at sa Eneria family, lalo na kina Malbon, Mama Arlene Concesino at kay Runalyn Eneria. Who is Who, Kimberly Española, Eden Tanudra, Alisa May Asma. Kumusta kayo, Raquel Hasegawa and to her husband Mitsuru, Desiree Ann Padilla, Celestina Sigua, Girly Satur at sa lahat ng taga-Siling Department ng Cosmo Malvar, Batangas, Liza Agodo at Jill Saceda, Jordan Mea, Jude Estronilo, Josenita Celerida, JC Estronilo, Arcus Estronilo, Ellery Pobe, Teresita Otom Estronilo at Queenie Estronilo, Carmi Kayabyab, Rachel Whitney, Jeng Aspar, Annalisa Puwaso, Leonora Concesino, Iron Mom, Ami Pacana, Caroline So. Salamat sa inyo, Celia Tolentino, Jackie Jose, Gina Gibo, Joy, Maxine, Karil Tribiana, Rose Maribasa, Hasmin Ali, Rubelin Eneria, Maribeth Peldonan, Dolores Abogado, Jade Pineda, Gail Alfajardo, Zedric Banyaga, Jackie Havines. Shout out din sa inyo, Cram Marker, kay Rovi Vari, Jovelyn Panisan, Roy Lacandalo, Ilocana Vlog ng Qatar, Mercy Minda, Michi de los Reyes, Gia Gigi, Rachel Faulve, Emma Chavez, Nash Jeremy De Vera, Star Mandy, Marie Chris Sumading, Evelyn Reyes, Jean Kahilig Vlog. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Lilani Barcenilia, Roxy Ibanez, Gerlin Paisahe, Lucky Nanay, Pamela Allen, Gloria Taer, Diane Elizabeth De Castro, Grace Limsiaco, Baby Co Montez, Mark Balingit, Jacqueline Regondola, Beth Mercado, Mary Ann Pesino, Mac Belcher, Angelica Hortizuela. Shout out din sa inyo, Nilda Dultra, Merly Amistad, Nur Jamer Mamaki, Will Maleses, Sigbinan sa Sweden, Amy Turtoga, Jane Ruiz, Antonio Torrencio Jr., Cherry May Libiran, Marjorie Gumabay, Harjam Estoche, M. Jane Gozon, Maricel Catudio, Vivian Baterbonia, Ann Callejo. Shout out din sa inyo, Ve Pantonyal, Bibi Olihom, Hazel Orio, Regina Len Girali, Alfreda Alano, Juanito Gotenco, Lydia Lopez, Malu Rendorio, Bessie Tagapan, Robert Crimen, Annalisa Malatbalat, Larcy Siriban,
Jonalyn Lora, Medigma, Rochelle 2621, Filipina Palsario, Roda May Panaligan, Vanyesa Samson, Norfa Dagundol at Alma Cardenio. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pakikinig, mga apo.